kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, November 25, 2025. Gandang kombinasyon 25, 20, 25. Parang waistline lang ni ano yan Ay, magandang umaga Pilipinas. At sa lahat ng mga Pilipino saan man pang panig ng mundo kayo naroroon ngayon, kumusta na po kayo? Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Meron pong bagyong Verbena dito po sa Pilipinas. Marami ng mga area ngayon ang nasa ilalim ng signal o typhoon signal at marami rin pong suspendido ang pasok. Sa ulo muna ng ating mga balita, mga akusado sa Manaumalyang Mindoro Flood Mess nakakulong na sa New Quezon City Jail. Congressman Arjo Atayde at Congressman Dean Asistio humirit ng executive session sa pagharap nila ngayon sa Independent Commission for Infrastructure. Dating Congressman Saldico, hinamon ng Pangulong BBM, bumalik na ng bansa. Sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. The lady that you see talking on TV is not my sister. Yan naman ang buwelta ng Pangulong BBM sa banat sa kanya ni Senator Amy. Pasaporte ni na Attorney Harry Roque, Cassandro Ong at dalawang iba pa kinansilan ng korte. At tropical depression Verbena nga bahagyang lumakas pa matapos naglandfall sa Surigao del Sur. 30 lalawigan nasa ilalim ng signal number 1. Ang ilang lugar nagsuspindi na ng klase. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang lumakas ang tropical depression Verbena habang papalapit ito ng Bohol kagabi. Matapos maglandfall sa Bayaba, Surigao del Sur, dakong 1:30 ng hapon. Uling namataan ang bagyo sa coastal waters ng Anda, Bohol. Taglayan lakas na hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong umabot ng 75 km bawat oras. Kumikilos ito ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa balis na 15 km bawat oras. Nananatili nakataas ang signal number 1 sa 30 lalawigan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga lalawigan sa Luzon na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan. Sa Visayas naman ang nasa ilalim ng signal number 1 ay Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Ang mga lugar naman sa Mindanao na nasa ilalim ng signal number 1, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte. Ngayon din ang Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Inaasahan tatawid ang bagyo sa Central at Western Visayas, ngayon din sa Northern Palawan mamayang gabi. Maaari pa itong lumakas bago tumawid sa Palawan o sa ibabaw ng West Philippine Sea bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility Huwebes pa ng umaga.
Sinabi ng Pag-asa na ang bagyong Berbena at ang shear line ay magdadala ng malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama ng Metro Manila, Northern at Central Luzon mula bukas ng gabi hanggang Huwebes ng gabi. Mararanasan din ang mga pagulan sa Visayas, Bicol, Calabarzon, Mimaropa, Aurora, Isabela, Cagayan at Apayao. Pansamantalang sinuspindi muna ang paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat at watercraft sa buong Negros Oriental. Sa direktiba ng Philippine Coast Guard, ito ay bilang pag-iingat sa sama ng panahon dulot ng bagyong Berbena kung saan nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Papayagan naman na sumilong ang mga sasakyang pandagat basta't magsumiti muna ng written request sa pinakamalapit na Coast Guard Station at mahigpit na ipinagbabawal ang onboard passengers at cargo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Eto muna yung mga nagsuspendin ho ng pasok. Laguna, San Pablo City, all levels public and private, wala pong pasok. Sa lalawigan ng Quezon, Antag, Kawayan, Kinder to Grade 12, public and private. Sa Calawag, all levels public and private. Pero sa Ginayangan, kindergarten to senior high school, public and private. Sa Romblon, ang nagsuspende ang Udjongal, all levels public and private. Sa Marinduque naman, kindergarten to grade 12, public and private, walang pasok sa Buena Vista. Sa Oriental Mindoro, preschool to senior high school, public and private. Sa Palawan, Kuyu pa lamang so para nagpapaabot ng notice all levels public and private hanggang Wednesday na yan o bukas November 26. Oriental Mindoro, Pinamalayan, kindergarten to grade 12, public and private. Sa Antique, ang mga nagsuspende na ng klase, ang San Jose de Benavista, no face-to-face classes, preschool to senior high school, public and private. Aniniway, no face-to-face classes, all levels public and private. And din sa Tibiao, Hamtik, at Shalom, no face-to-face classes, all levels public and private. Ayan hanggang senior high school ang pala yun sa Hamtik. Samantala sa Barbasa, no face-to-face classes, all levels public and private. Ganon din po sa Sebaste, pero magsishift sila sa alternative learning modality. Sa Biliso naman, no face-to-face classes, all levels public and private. Sa ganon din sa San Remigio, Bugasong, Libertad, all levels public and private yan At Patnongon, pero magsishift sila sa learning o alternative learning modality. Sa Aklan, na nagsuspende na ng klase, ang Banga, no classes, all levels public and private. Ganyan din sa Ibahay. Sa Kalibo, no face-to-face classes, all levels public and private. Pero sabi ni Mayor Jury Socro, kinakailangan nyo mag-shift to alternative learning modality. Sa Malaay, no classes. Ganyan din sa Malinaw. New Washington, no classes, all levels public and private. Ito naman ang sitwasyon dyan sa Capiz, Pontevedra, no classes, all levels public and private. Ganyan din sa Sapian at sa Tapas. Sa Guimaras, no face-to-face classes, all levels public and private. Basta na kayo mga mangga natin dyan sa Guimaras. Sana naman hindi naapektuhan. Sa Iloilo, Anilaw, no classes, all levels public and private. Yan din sa Balasan, Banate, Barotac Viejo, Dumangas, Estancia, Oton. Pero kinakailangan daw po kayong mag-shift to alternative learning modality. Sa Pabia, no classes din. Ganda din sa San Dionisio, San Enrique, at sa Iloilo City naman, walang pasok pero kinakailangan mag-shift to alternative learning modality. Sorsogon, lahat ng munisipalidad, all levels public and private, wala nang pasok. Ganyan din po sa Albay. Masbate, San Pascual, all levels public and private, Pio Corpus. Ganon din po, all levels. Camarines Sur, ang mawalang pasok ay ang Buhi, Balatan, Tinambaka, Iriga City, Bula. Gandun sa Tigaon at Naga. Sa Catanduanes naman, wala din pasok sa Birac at Panganiban. Sa Camarines Norte, walang pasok sa Daet, Binson, Talisay at Labo.
Magandang umaga, Pilipinas! Magtatakda ng maximum suggested retail price ang Department of Agriculture para sa karne ng baboy, sibuyas at karot simula sa susunod na buwan. Ito'y para maiwasan ang paglobo ng presyo ng naturang mga produkto bago pa man ang peak holiday season. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., target ng DA na itakda sa 370 pesos per kilo ang MSRP ng mga imported na liempo. 340 pesos naman sa mga imported na kasim at pigi. Samantala, 120 pesos per kilo naman ang ipinapanukalang MSRP para sa lokal at imported na white and red onions, habang 120 pesos per kilo naman ang sa imported na karot. Giniit ni Secretary Chu Laurel, inaasahang magiging epektibo ito sa December 10 o mas maaga pa at magtatagal hanggang sa huling bahagi ng Enero. 4:17 ang oras sa buong kapuluan. Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na mahigit sa 32 million pesos bilang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Nag-iwan ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, ang nasabing halaga ay ginamit sa pagbili ng 31,000 relief food packs para sa mga lalawigan na apektuhan ng naturang bagyo. Meron ding 17,000 relief packs naman, nagkakahalaga ng 18 million pesos, ipinadala ng PAGCOR sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Uwan sa Camarines Sur, Catanduanes, Aurora, Batangas, Bulacan at Negros Occidental. Tiniyak ni Chairman Tenco na ang PAGCOR ay laging handang tumulong, magbigay ng suporta sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Inihayag ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates na niriripaso na ng Philippine National Police ang kanilang mga patakaran sa paggalaw ng mga VIP convoy. Layunin nitong matiyak na ang mga police escort ay sumusunod sa tamang kortesiya at hindi nang i-intimidate o nakakaabala sa mga motorista. Nako, sana soon. Nakakabuisit ko minsan yung mga Howie boys na yan eh. Ayon kay Nartates, bagamat prioridad ang seguridad ng mga VIP, dapat itong isagawa ng may paggalang at hindi nanganganib sa kaligtasan ng iba. Paalala niya, hindi parte ng protokol ang pagsigaw, panunulak o anumang asal na bastos sa kalsada. Iniutos niya sa Police Security Protection Group, imbestigahan ang maulat na agresibong pag-clear ng PSPG escort sa mga motorista para pagbigyan ng VIP convoy tulad ng binanggit ni Senate President Tito Soto. Tiniyag din ng PNP na seryoso silang tinitingnan ang mareklamo habang kasalukuyang isinasagawa ang refresher briefing sa tamang paggamit ng sirena at blinker at na limitasyon ang kapangyarihan sa pag-clear ng traffic habang nasa escort duty. Tsaka yung kuminsan nagka-counterflow pa. Yan mismo. Unang-una, kung gusto nyong makarating sa inyong destinasyon, kay VIP ka o hindi, umalis ka ng maaga. Di ba? Alis ka ng late pagkatapos kung gusto mo naman talagang mapadali, mag-helicopter ka. Total, marami naman kayong wawaldasing pera ng gobyerno, di ba? Maglalabas din ang PNP ng memorandum na nagmabawal sa anumang uri ng intimidation, harassment at sobrang puwersa laban sa mga motorista. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naku, bad news. 420. Epektibo na ngayong araw ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang magiging taas presyo sa kada litro ng diesel, 1.30 naman sa kada litro ng kerosene. Samantala may 20 centimos namang rollback sa kada litro ng gasolina. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng pagtaas ng US reserves at pag-atake ng Ukraine sa Russian oil installation. Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayin nyo lang bandang hapon kasi baka biglang bumuhos ang ulan ha. Punotong ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tesa Chocolate. Mud and 7 on Cotton, gawa po ito ng ACS.
Nililib na sa pwesto ang Regional Director at Assistant Regional Director ng Land Transportation Office NCR upang bigyan daan ang investigasyon sa questionableng registration ng mga luxury car ng pamilya Diskaya. Kinilala man ito ng opisyal na sina LTO NCR Director Roque Bersosa III, Assistant Regional Director Attorney Dennis Barion. Sa kautusan ng Department of Transportation, nireassign muna ang dalawang nabanggit na opisyal habang itinalaga bilang acting LTO NCR Regional Director si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Sa ilalim ng special order, kailangang mag-report ang dalawang LTO official kay Lacanilao. Una nang sinabi ng Independent Commission for Infrastructure na kabilang sa kanilang mga iimbestigahan ang kaugnayan ng mga opisyal ng Bureau of Customs at ng LTO sa pagpasok sa bansa ng mga luxury car ng mag-asawang Diskaya. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4, lumabas sa Corruption Perception Index 2024, nangunguna ang South Sudan sa pinakakorap na bansa sa buong mundo, habang nangunguna naman ang Denmark sa mga bansa na hindi korap. Sa resulta ng Corruption Perception Index, kabilang sa top 10 ang mga sumusunod. Ito daw po yung hindi masyadong korap. O walang matinding problema sa korupsyon. Ayan. Number 1, Denmark. Walang kasi magandang programa nila para sa kanilang mga mamamayan. Ganyan din sa Finland, Singapore, New Zealand, Luxembourg, Norway, Switzerland, Sweden, Netherlands, Australia, Iceland at Ireland. Ayan. Yan daw po yung mga lugar sa buong mundo na walang problema sa korupsyon. Kabilang naman sa pinakakorap, South Sudan nga. Pangalawa, Somalia. Number 3, Venezuela. 4, Syria. 5, Equatorial Guinea. Pang-anim yung Eritrea. Pang-7 yung Libya. Pang-8 Yemen. Pang-9 Nicaragua. At pang-10 ang North Korea at ang Sudan. Ayan, walang Pilipinas dyan. Baka akala nyo, Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Amay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bine-verifika na ng Embahada ng Pilipinas ang ulat hinggil sa umano'y 20 seamen na inaresto sa Nigeria matapos umanong makita ng cocaine ang kanilang sinasakyang barko. Kinumpirma ni Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, nakatanggap sila ng report mula sa Philippine Embassy na iniimbestigahan nga ng otoridad ng Nigeria ang Pilipinong lula ng Panamian Plug MB Nordposporus na galing ng Brazil. Ayon kay Escalona, nakikipag-ugnayan ng embahada sa Manning Agency gandin sa Department of Migrant Workers para sa agarang pagtugon. Sa datos ng National Drug Law Enforcement Agency, nasa 20 kilo daw ng top-grade cocaine ang natagpuang nakasilid sa kargo na sakay ng naturang barko. Ipinatutupad na ang 24/7 operation para naman sa pag-release ng mga kargamento sa Fair Cargo Warehouse Facility sa Pasay City. Sa anunsyo ng Bureau of Customs na layunin ng 24/7 operasyon, matiyak ang tuloy-tuloy at mas mabilis na paglabas ng mga kargo. Epektibo ang bagong schedule simula pa noong November 20 para matiyak na episyente, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga kargamento mula sa mga pasilidad. Sa pamamagitan nito, inaasahan ang maiibsan ang pagkantala at mas magiging mabilis ang daloy ng mga produktong materyales. Pinayuhan naman ang lahat ng mga kinaukulan makipag-ugnayan sa Fair Cargo Warehouse Facility upang ischedule ang pagkuha ng ilang kargo anumang oras, araw man o gabi.
Bagaling, ano ha. And welcome back dyan po sa Customs na iya kay Attorney Yasmin Mapa. Ayan. At syempre, dyan sa Fair Cargo, ang kanilang bossing ay si Dr. Yeye Manawis. Magandang umaga, Pilipinas! 8 container naman na puno ng buhay na millipedes ang na-recover ng mga tauhan ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport sa isang bodega sa Pasay City. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, idineklara bilang assorted consumer goods tulad ng powder juice, face mask, instant noodles, mga delicacy, photo frame at iba pa ang naturang kontrabando. Nakatakdasan ang ipadala ang mga insekto sa United Kingdom noong November 19 pero nang isailalim ito sa x-ray screening, nagduda ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa kahinahinalang laman ng mga ito. Nagdesisyon ang mga tauhan ng BOC na iyan na buksan ang container at dito nga tumambad ang kahon-kahong may lamang buhay na mga millipede. Na-turn over ng nasabing wildlife sa Department of Environment and Natural Resources para sa tamang pangangalaga at disposisyon. Mahaharap naman sa kasong paglabag sa misdeclaration at tangkang illegal na exportation sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act sa nagmamay-ari ng naturang kargamento. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May mga importanteng lakad tayo ha. Magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, or sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng DPWH Transparency Portal, naglalayong maiwasan ang katiwalian sa pamahalaan. Ayon sa Pangulong BBM, sa pamamagitan ng online portal, mas madali nang makikita ng publiko ang lahat ng mga impormasyon hinggil sa mga proyekto ng ahensya. Git ng Pangulo, nagsanib-puwersa ang DPWH, Philippine Space Agency at pribadong sektor para maging mas komprehensibo at detalyado ito kumpara sa sumbong ng Pangulo website. Gumagamit din niya ito ng Artificial Intelligence Assistance para masagot ang anumang tanong ng mga bibisita sa naturang online portal. Let me use the word, or the DPWH Transparency Portal. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino na kung nais nila maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project dun sa kanilang lugar, ay maaari nilang gawin. Ayan. Gamitin ho natin yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Kansilado na ang pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng Pogo Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinumpirma na ito ni Prosecutor General Richard Padulyon alinsunod sa naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 157. Bago ito, may issue na o inisyu na ang Interpol Red Notice para naman kay Ong at umihiling din ang gobyerno ng Pilipinas ng kaparehong Interpol Red Notice para naman kay Roque. Higit sa 80 milyong pisong, ilang 10.8 milyon pesos na halaga ng illegal drugs na samsam, 2 drug personalities ang arestado sa isang linggong anti-drug operations dyan po sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41, Naimbag de Bigat, Romy.
Kinumpiska ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang higit 10.8 milyong piso ang halaga ng illegal na droga at inaresto ang 2 drug personalities sa 1 linggong anti-drug operation sa Cordillera Region. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, sa 22 operasyon na naipatupad sa loob ng 1 linggo, 20 ang marijuana eradication operations, 1 bypass operation at 1 implementasyon ng search warrant. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 54,200 fully grown marijuana plants at pagkakasamsam ng 3.89 na gramo ng shabu na may standard drug price na 10,866,452 pesos. 2 drug personalities naman na pawang nakalistang street-level individuals ang naaresot ngayon humaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pinakamakabuluhang accomplishments ay na-record sa Benguet kung saan nasamsam ang higit 10.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakatimbog ng isang street-level individual at pagkakakumpiska ng 13,600 pesos na halaga ng shabu at pagkakatiklo ng isang street-level individual sa lalawigan ng Kalinga. Ang naturang accomplishments ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Cordillera PNP upang tuloy mapuksa ang illegal drug activities sa Cordillera Region. Ito sa RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos te Gina. Isang 3-day-old na sanggol na ibalik naman sa magulang matapos tangayin ng isang babae sa South Cotabato Provincial Hospital. Yan po ay sa Coronadal City. Hanggang ngayon ba, uso pa itong ganitong klase ng mga kidnapping? Ano ha? Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karay 19. Jun, assalamualaikum. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Makalipas ang 24 oras sa paghahanap sa tinangay na 3-day-old na sanggol sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City, inalarma ng City PNP ang buong lungsod sa naturang insidente. Kahapon sa isang pribadong hospital sa lungsod, hinold ng mga gwardyang isang babaeng nagpa-check up ng sanggol at nagbakasakaling ito ang sanggol na tinangay. Nang makita ng mga magulang ang babae, na-identify nila at kinumpirmang iyon nga ang tumangay sa kanilang baby na una umanong nakipagkaibigan sa kanila na naka-uniform pa umano bilang nurse at nag-offer umano sa kanila na ipahiring test ang baby. At di umano sila nagdalawang isip na pumayag hanggang sa makalipas ang ilang oras ay hindi na nakita pa ang babae na tangay ang sanggol. Sa pahayag mula kay Coronadal City Police Chief Colonel Peter Pinalgan na sa kustodiya na nila ang hindi pinangalan ng babae na nasa 8 taong gulang at residente ng Lutayan, Sultan Kudarat. Sa initial findings, dumaranas raw ang suspect ng postpartum o itong depresyon na isang babaeng kapapanganak lamang. At depensa naman ng babae sa investigasyon sa kanya na ibinigay lamang umano sa kanya ang bata na agad niyang dinala palabas ng ospital. Naharap sa kasong paglabag sa RA 7610 o itong abduction ang suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Ay mga aga sa mga katuranta na sa Negros. Bukas na ang newly redeveloped Iloilo Central at Terminal Market para sa publiko sa pagtutulungan ng SM Prime Holdings at ng Iloilo City Government. Idinisenyo ang bagong Iloilo Central at Terminal Market para sa mas maluwag na lugar, laan para sa mga mamimili at ngayon din sa mga maliliit na negosyante. Para sa SM Prime Holdings, ang proyekto ay hindi lamang bagong struktura kundi sumisimbolo sa pagunlad ng Iloilo at hindi natitinag na diwa ng mga Ilonggo. Sa pamamagitan din ng mga saysayang inisyatiba, may tataguyod ang malinis, moderno at world-class na pasilidad ng pamilihan habang pinananatili ang kultura at karakter na sumasalamin sa mayaman na pagkakakinanlan ng Iloilo. Pinasalamatan naman ng SM Prime si Mayor Raisa Treñas, dating Mayor Jerry Treñas at ang mga katuwang na mga lokal na opisyal sa pagtitiwalang ipinagkaloob nito sa SM. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, shame campaign sa national government agencies at mga LGU na bagsak ang grado sa red tape dapat na regular na ilabas ng ARTA.
Ito po ay ayon kay Senator Mig Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond Pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri ang pamunuan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na ilahad nito sa publiko ang listahan ng mga national agencies at mga local government units o LGUs na laging inirereklamo dahil sa red tape o mabagal ang kanilang serbisyo. Sa Senate Budget Deliberations sa 2026 budget ng ARTA, sinabi ni Zubiri na dahil walang shame campaign ay tuloy ang ligaya ng mga magnanakaw lalo na sa mga LGU. Ngunit kung may shame campaign ay tiyak na magdadalawang isip ang mga ito. Sa halip ng inilalabas lamang ni na ARTA Director General Ernesto Perez ay ang mga national agencies at LGUs na mataas ang grado at maganda ang performance. Narito si Senador Mig Zubiri. No, rather than a outright shame campaign, baka a Alam scorecard. yung mga magnanakaw, lalo na sa local government, sasabihin nila, wala naman tayo sa listahan, okay lang, happy naman tayo. Kasi mayaman tayo. Basta walang shame campaign, okay lang. Tuloy natin ng ligaya. Eh kung may shame campaign dyan, these are the LGUs with the most number of complaints. Aba, maganda tignan din ng taong bayan yan. Kasi na yun, shame campaign na lahat eh. Sa politiko, shame campaign na lahat. Maganda sa sakyan mo, politiko ka, patay ka. Eh bakit sa ease of doing business, we should do the same. Sa pamamagitan ni Senador Sherwin Gatchalian na sponsor ng budget ng ARTA, nilahat nito ang mga ahensya na malimit na reklamo dahil sa red tape. Ito ay ang Food and Drug Administration, Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, DNR, Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, DFA, Professional Regulations Commission at Bureau of Customs. Sa mga GOCCs naman ay top 5 ang Social Security System, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig, Securities and Exchange Commission, PhilHealth at Government Service Insurance System o GSIS. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Nasa 12 billion pesos naman ang kailangan para mabigyan ng 1,000 peso monthly social pension ang mahigit sa 300,000 senior citizen na nasa waiting list pa ng DSWD para sa 2026. Kapag dinig ng Senado para sa panukalang 2026 national budget, lumalabas na mahigit sa 8 billion lamang ang nakalaang pondo para sa waitlist ng social pension program na sapat lamang para sa mahigit 660,000 na mga lolo't lola. Dahil dito nananawagan si Senator Bongo, Vice Chairman ng Senate Committee on Finance, sa kanyang mga kasamahan na bigyang prioridad ang pondo para sa social pension ng mga senior citizen. Itong social pension for senior citizens, itong pinasa nating Batas Republic Act 11916, which I also co-authored and co-sponsored here in the Senate, tinaasan po from 500 to 1,000 yung kanilang social pension na matatanggap. At meron pong nasa waitlist nito na about 400, ilan yan? Almost 1 million no, ng mga senior citizens. I support the inclusion of additional 8 billion to service those who are waitlisted. But hindi ba ito kulang kasi pagkaalam ko 12 billion po ang kailangan mabigyan ng social pension para makover po itong nasa waitlist, Mr. President. Alas 4:40 na ang oras sa buong kapuluan. Lumalabas naman sa pag-aaral ng mga scientists sa Baylor College of Medicine na ang metformin, baka gumagamit ho kayo nito ha, metformin pala, hindi metformin, metformin na gamot sa type 2 diabetes ay may direktang epekto sa bahagi ng utak na tinatawag na RAP1 para kontrolin ang blood sugar. Sa journal na Science Advances, ipinapakita na ang metformin ay hindi lamang sa atay at bituka umiepekto kundi pati na rin sa mekanismo ng ating utak. Nasang dahilan kaya't nakokontrol nito ang blood sugar ng isang individual. Ang bagong kaalaman nito na ang metformin ay umaaksyon sa utak sa pamamagitan ng RAP1 ay inaasang magtutulak naman ang pagbuo ng mas tumpak
at bagong strategiya para gamutin ang type 2 diabetes. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, para sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, Evan Lang, dyan po sa Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, good morning. Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California, good morning. At sa mga suki natin dyan sa Canada at iba't ibang panig pa ng mundo, magandang umaga po sa inyo, ha? Doon sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, huwag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron na rin po sa mga pasalubong center, ha? Pero para ho sa inyong mga orders, kung pabalik pa lamang kayo, pwede kayong mag-message sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants yan, ha, na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Yun daw pong anak ni Manny Pacquiao na si Eman. Handa na rin pumasok sa mundo ng showbiz. Nakipagkita na kay Jillian Ward. Detalye ng balita mo kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pursigido na itong anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao na pasukin ng showbiz. Kagabi dumalo ito sa premiere night ng pelikulang KMJS Gabi ng Lagim na ginanap sa Trinoma Cinema 6. Ang aga dumating ni Eman at excited itong nag-abang sa pagdating ng showbiz crush niyang si Jillian Ward. Pagdating ni Jillian ay kitang-kita ang sobrang excitement ni Eman nang magkaharap na sila ng star of the new gen. Sobrang na-starstruck daw siya at hindi niya napigilang yumakap ng ilang beses kay Jillian. Sobrang na-surprise si Jillian at hindi raw niya akalaing magkita sila roon ni Eman. Ang sabi naman ni Eman ay na-enjoy na niya ngayon ang showbiz at nagsimula na nga siyang mag-acting workshop. Nung una ay hesitant daw talaga siyang tanggapin ang alok ng Sparkle na mag-artista kaya ipinagdasal daw muna nila ito ng husto. Heto pa ang pahayag ni Eman Bacosa Pacquiao. Ano ka na-convince na mag-artista? Actually, pinag-pray ko po yun bago po ako pumayag. Kami po ng family ko. Nag-pray po kami bago kami pumayag sa mga ganyang bagay. Hindi ba ma-apektuhan yung pag-ibig? Iyan ang pahayag ni Eman Pacquiao. Nilinaw na rin ni Eman na ang gagamitin daw niyang screen name ay Eman Bacosa bilang pag-honor daw niya sa kanyang ina. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Kinilala naman si SM Prime Holdings Incorporated Chair of Executive Committee Hansi bilang Management Association of the Philippines Person of the Year 2025. Ang MAP Management Person of the Year Award ay pagkilala sa mga individual, mga negosyo, ganyan din ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpapamalas ng galing sa pangangasiwa, nagbibigay ng malaking ambag sa progreso ng bansa. Ayon kay Hansi, sa kabila ng mga hamon, nagpapatuloy ang SM Group sa pamumuhunan, naniniwala sila sa kakayahan ng Pilipinas at ng Pilipino. Matatandaan sa loob ng 6 na dekada ang kasaysayan ng naturang parangal. Ito'y ginagawad pa lamang sa 49 na mga individual o 49 na recipients na pumasa sa kriteria ng MAPA gaya ng integrity, leadership at management qualities. 45 na makalipas ang alas 4, online platform para sa mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno inilunsad ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang transparency portal ng Department of Public Works and Highways. Layo nitong mabigyan ang publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dito ang mga detalye tungkol sa contractors, lokasyon at halaga ng proyekto, estado ng implementasyon at maging sa proseso ng bidding at procurement.
Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng Transparency Portal ay maaaring itag ng publiko ang mga proyekto bilang completed, defective, unfinished, duplicate o maging ghost project. Ibig sabihin may kapangyarihan ang mamamayan na direktang magbantay at magsumbong ng irregularidad sa mga proyekto ng DPWH. Sabi ni Pangulong Marcos, kahit hindi techie, madaling magamit ang portal dahil may AI assistant na sasagot ng katanungan sa Ingles o Tagalog. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City. Magandang umaga din sa mga taga-Cabanatuan. Formal nang inilunsad ng PDP laban ng National Movement Save the Philippines Coalition. Sa video message ni dating Cabinet Secretary Leoncio Juni Basco, sa kanyang Facebook account nilinaw nitong ang koalisyon ay hindi para sa interes ng anumang sektor, political family, partido, negosyo o kulay o kundi ito po ay para sa lahat. We are here today to commit collectively as one people to reclaim what belongs to us. A government that is responsive to our needs and a government that protects the rights of the constituents in accordance to the provisions of the Constitution. Bundag sa mga taga-Bohol, kasabay nito hinimok din ni Basco ang Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na sa pwesto upang hindi na lumalapa ang epekto sa ekonomiya ng tumitinding ingay sa politika. Mga dating rebelde at kanilang pamilya nananawagan naman sa social media sa mga natitira pang miyembro ng NPA sa Northern Samar na sumuko na dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag mo, Jane. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, naglabas ang panawagan ng mga dating miyembro ng New People's Army o kasapi ng NPA, pamilya ng mga rebelde sa mga natitira pang kasapi ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar na sumuko na at magbalik loob sa pamalaan. Sa isang video na pinost ng 20th Infantry Battalion, umapilang mga ito sa mga natitira pang New People's Army ng pagsusurinder. Bilang dati ring mga kasapi ay batid din nila ang hirap sa bukid lalo pat hindi kasama ang kanilang pamilya. Naniniwala naman ang militar na kanilang pagsukay hakbang tungo sa pagtatapos ng karahasan at muling panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan at ng mga komunidad na naapektuhan ng kanilang operasyon. Binigyan din ng pagbabalik loob ay hindi lamang para sa batas at kaayusan, kundi para rin daw sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad, kung saan ayon sa 20th Infantry Battalion, pagkakataon ito na mabuo muli ang kanilang buhay at makilahok sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na kinabukasan. Ngayong Pasko, una lang sinabi ng AFP na mas masaya kung makasama nila ang kanilang pamilya. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4. Binigyan din ni Senator Bongo ang kahalagahan ng grassroots sports development, youth participation at cultural pride sa ginaganap na Philippine Eskrima Kali Arnis Federation Mindanao Qualifying Tournament sa Davao City. Sa kanyang talumpati bilang chairperson ng Senate Committee on Sports and Youth, iginit ni Go ang kahalagahan ng kaganapang ito, disiplina at pagkakataon para sa mga batang atleta sa buong rehiyon. Payo ni Senator Go sa mga young competitors sumama sa sports, lumayo sa illegal drugs para mampanatiling healthy at fit. Ang diskarte ni Senator Go sa sports ay sinalin sa mga programa at mga institusyon na nagsisilbing pangmatagalang anchor para sa pag-unlad ng mga kabataan. Pinuri din ng senador ang kapwa mambabatas na si Senator Mig Subiri na nagsisilbi ngayong Pangulo ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation. Eto, wala kasing hilig sa sports. Dalawang high-value drug suspect naman nahuli ng kapulisan at ng PDEA sa bayan ng Palo, Leyte. May 10 million pesos na laga ng syabong nakuha. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Dalawang high-value drug suspect na aresto ng kapulisan at PDEA sa bayan ng Palo, Leyte. Halos 10 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska.
Kinilala ng Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Cabe mga suspek sina alias Rafi, 29 anyos at alias Amer, 32 anyos. Naresto mga suspek sa Zone Venus, Barangay Pawing, Palolete sa kinasang bypass operation ng Palolete PNP, Leyte Norte PNP, PNP Region at PDEA. Nabilhan ng suspek na si alias Rafi ng isang malaking pakete ng shabu at nakumpiska kay Rafi at Amer ang mahigit 1,438 na gramo ng shabu, nagkakalagang mahigit 9.7 milyong piso, kalibre 38 na baril, mga bala, bypass money at mga drug paraphernalia. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstal Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Eto pa, sa Mindanao naman, top 2 high value target ng Davao Region arestado. Meron ding mahigit 1 milyong pisong halaga ng syabong nasamsam. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Himasrihan sa kulungan ng isang high-value individual na nasa top 2 regional level matapos ang matagumpay na anti-drug operation ng Police Regional Office 11 kung saan nakumpiska ang tinatayang 169 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 1,149,200 sa Santa Cruz, Davao del Sur noong nakarang araw. Kinilalang suspect sa alias Nabong. Ang operasyon ay isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Minard Pascual, katuwang ang Municipal Drug Enforcement Unit ng Santa Cruz Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 at Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Division. Ayon sa PRO 11, ang operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na paigtingin ang mga anti-drug operations laban sa mga high-value targets. Pinasalamatan din ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, Regional Director ng PRO 11, ang lahat ng unit na nakibahagi sa operasyon at bigyang diin na nanatiling determinado ang Davao Region sa pagpigil sa paglaganap ng iligal na droga at sa pagpapanatili ng ligtas na mga komunidad. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na June Soter. Ay may multag sa matig paminaw nato diya sa Mati, ha. At dyan sa mga suki natin sa Samal Island, magandang umaga. High value individual naman arestado, mahigit 700,000 pesos na laga ng shabu nasamsam. Yan po'y sa Olongapo City. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga operatiba ng Police Station 3 Drug Enforcement Unit Olongapo City Police Office ang dalawang high-value individual sa ikinasambay bus operation kung saan nasamsam ang humigit kumulang 104.49 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ito na 710,532 pesos sa barangay New Kalalaki, Old Cabalan, Olongapo City. Na-recover sa operasyon ang 7 sachet ng hinihinalang shabu, mark money at isang Honda Click motorcycle na ginamit service ng mga sospek. Ayon dito kay Pro 3 Director Police Brigade General Ponce Roelio Piñones Jr., ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng PNP Focus Agenda sa pamamagitan ng Intelligence Lead Info at pinalakas na community support na naglalayong alisin sa lansangan ang mga high-value individual drug personalities sa Olongapo. Nananatili namang matatag ang Pro 3 at Olongapo City Police Office sa paghahatid ng serbisyong mabilis, tapat na nararamdaman ng Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating masuki naman dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Dako naman tayo ng Pangasinan, street level individual drug suspect. Arestado naman, nakunan din ng shabu sa kanilang bahay sa Aluminio City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kawasanid siya kay sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya nga ng Aluminio City Police Station ng street level individual drug suspect na lalaki. Nasa ustunggo lang at residente ng nasabing syudad matapos itong arestuhin ng masamsam sa kanilang tahanan ng 10 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 68,000 pesos. Batay sa ulat ni Aluminio City, Pangasinan OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, alas 9 ng umaga kahapon isinilbi ng kanyang mga tauhan ng search warrant
warrant na pinalabas ng RTC Alamino City sa bahay ng suspect kasamang Regional Intelligence Division ng Pro 1 at PIDIG SOU1 matapos silang makipag-ugnayan sa PIDEA Region 1 na nagresulta ng matagumpay na pagkakumpiska ng illegal na droga at iba't ibang mga drug paraphernalia sa tahanan ng suspect. Naharap ngayon ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartate, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactobacillus plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial. Hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactobacillus plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, abay na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya sabi nga po ng mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas maramdaman ho natin yung benepisyo ng ultabayo. Ito po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog, kahit napapanabalik ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong din po ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay napakarami po mga benepisyo, pero ilan lamang ho yan sa nabanggit. Ngayon, kung may mga concerns kasi kayo, po pwede kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ang ito pong magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 081 Series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Para sa mga negosyante sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas, suspendido. Sinuspindi na po ang lahat ng field audit operations ng Bureau of Internal Revenue sa gitna ng hinaing ng mga taxpayer. Kaya kung may kakatok ho dyan sa inyo, mamamasko, at saka may bit-bit na law na naman, yung letter of authority na yung iba inisyu noong 2022 pa, batukan po ninyo. Suspendido po ang kanilang field audit operation. Ayon po kay Finance Secretary Frederick Go, ito'y bilang tugon sa daing ng mga taxpayer hinggil sa mga irregularidad sa pag-i-issue ng letters of authority at mga mission order. Paano ba naman dapat ho ang letter of authority ginagamit lamang once a year, At saka dapat every other year yan, hindi yan. Hindi nga yearly. Ang ginagawa nga ng ibang mga walang hiya 5 times a week kung pumunta. Oo. Malupit. Saklaw ng suspensyon ng pagpapatigil sa paggawa, pag-iimprenta, paglagda ng LOA. Makinig kayo mga RDO at mga mission order. Sa lahat ng unit ng BIR, maliban na lamang ang legally mandated at mga urgent cases. Sinabi Pinigo, committed ang Department of Finance na protektahan ang mga taxpayer mula sa mga potensyal na pang-abuso sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral sa mga umiiral na polisiya. Ayan, Nako, Commissioner Mendoza, maraming salamat po sa inyong mabilisang pagtugon sa reklamo po ng ating mga kababayan. Ngayon, total, sinuspindi na ho ninyo yung LOA. Suspindihin na rin ho ninyo yung mga nasa likod po ng iba't ibang mga aktibidad, lalong-lalo na yung mga kumita sa run against fake transaction. Doon sa mga nagbulsa ng koleksyon para sa ghost receipt. At dahil ghost receipt naman daw, ghost collection. But the money collected goes to their mansion. Ayan, yung tatlo, suspendido daw din muna ang konstruksyon ng kanilang mga mansyon. Magandang umaga nga pala dito ho kay Arnel Cosinas ng Paranaque.
Ayan, kung sino man po yung mga lumalapit sa inyo at sinasabi na kakilala namin siya ni Mayor Deo, hindi ho namin kilala itong Arnel Cosinas na ito, ha? Oo, yan, ha? Nagpapanracing ka, dadamay nyo pa kami, ha? Ayan, magandang umaga kay Arnel Cosinas, ayan, ha? Teka muna, marami tayong babatiin dito, Commissioner Mendoza, ano, ha? Na pwede ho ninyong ma-lifestyle check din, ano, ha? Batay po ito sa mga impormasyong ipinarating ho sa atin ng mga negosyante. Ayan, ha? Si Edison Del Agua, RDO Agata Buison. Ayan ho yung mga at saka yung mga taga Large Taxpayers Task Force. Kasama dyan sina Francis Nabua, Ryan Morga, Miguel Alparo at Rupino Cantaros. Ayan ho yung mga pwede ho ninyong ipatawag na kaagad. Mary Ann Canare ng Pasay, Roda Formoso ng Pasig. Yan. Sino pa? Ito. Si Luis Esquibias, Jose Pilapil, Dante Tan, Remir Makatangay, Ryan Calvin Morga, Pauline Reyes, Pamela. Basta lahat hunong na yung mga chief ho ng Value Added Tax Assessment Section. Yan, ha? Yung batas. Dahil ginagamit daw ho nila yung kanilang batas, para manggipit ng mga negosyante. Ito po ay batay sa reklamo ho na natatanggap natin dito mula po sa mga negosyante. Pero idamay na rin dapat siguro ng Department of the Interior and Local Government, yung mga LGU naman, na nangungutong din, tumataga ng husto sa mga negosyante. Mantakin nyo, babaguhin bigla, na-assess na sila, biglang sasabihin hindi po, kulang po yung assessment namin. Tapos, after naman, eto na naman, kulang po yung aming assessment. Diba? Magpapasko ngayon. Merry Christmas. Kulang na naman ho ang assessment. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo kaya dito hirap na hirap ang mga negosyante na magnegosyo. Bakit ho kanyo? Marami ang hindi makagol, pero ang bursalina nakakagol. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kaya yan ho ang malaking hamon ngayon. Total, naghahabol ho tayo dito ho sa mga ghost projects. Habulin na rin natin yung ghost receipts at mga ghost collection. Idamay na rin ho natin ang mga yung mga LGU, yung mga taga-assessor ho ng LGU na kuminsan hindi mo alam. Ano bang basehan ng inyong ginagawang mga increase? Di ba? Anyway, naumpisahan na ho sa sa DPWH, di ba? Mr. President, total, ang sabi mo naman sa kanila mahiya naman kayo. Idamay nyo na ho yung mga dapat na papanagutin din, sandali, meron pa tayong natanggap. Ito naman, galing naman ito sa mga taga-Negros. Mahigit 2 billion ang insertion ng for later release ng tanggapan dati ni Speaker Martin for 2025. At ito daw po ay napunta sa tanggapan ni DE Oscar de la Cruz. At karamihan dito ipinabid kahit wala pang pondo at nanghingi ng advance. Kaya ngayon nagugulo, naghahabol at nagrereklamo ang mga kontraktor. Kaya naman mga kontraktor, ba't naman kasi kayo nag-advance? Ayan, ayan. At sino naman itong district engineer na ang misis, ang tawag daw po ay ADE, another district engineer. Nakikialam din po sa koleksyon. Marami na daw po itong 7-Eleven. Magandang umaga, Pilipinas! 5:04 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas! 5 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Antabayan po ninyo mamaya ang pinakahuling bulletin mula po sa Pag-asa. Alam ba ninyong may epekto pala sa mental health o kalusugan ng isipan ang pagtulog ng late sa gabi? O yung matutulog ng alauna ng umaga onwards. Ayan kaya sa mga natutulog, hindi, bukod siyempre nun sa naka-duty sa mga call center o dito sa newsroom. Ayon sa mga eksperto, bagamat tila normal na lamang ito. Dahil yung iba mahilig manood pa kahit matutulog na lang. Lumalabas sa mga pag-aaral na mga taong gabing-gabi na o madaling araw na kumatulog ay may mas mataas na tsansang makaranas ng depression, anxiety at mood swings sa paglipas ng panahon.
Ang naturang rhythm kasi sa utak na tinatawag na circadian clock ay nakadisenyong magpahinga tuwing gabi. At kapag nadelay ang tulog, nasisira ang rhythm. Bumababa ang serotonin at melatonin levels na siyang key hormone para ma-regulate ang mood at emotional balance. Ang mga taong late na kung matulog ay mas mababa ang kapasidad na mag-manage ng stress dahil para magkaroon sila ng tinatawag na emotional fatigue kinabukasan. Sa katagalan, posibleng lumala ito, tumaas ang pakiramdam ng kalungkutan, paglala o disconnection. Dahil dito mungkahin ng mga eksperto, ang pag-idlip ng kahit isang oras ay posibleng makapagparestore ng balanse at suporta ng mental clarity. Si Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa, kasama na natin Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update dito sa binabantayan natin si Berbena mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ito pong si Berbena ay muling nag-landfall over Talisay, Cebu kaninang 2:40 a.m. Samantala, ito po si Bagyong Berbena ay huling namataan over the coastal waters ng Pinamungahan, Cebu. May taglay na lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 km per hour. Dahil dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern at central portion ng Palawan kasama ang Calamian, Cuyo at Cagayan de Oro Islands, pati na rin ang mainland Masbate. Signal number 1 din dito sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Signal number 1 naman sa Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. Naasahan po natin yung pagtawid po nitong bagyong si Berbena sa kalupaan po ng Visayas ay bilang isang ganap na tropical depression category. At posible po siyang mag-intensify into a tropical storm category bago mag-landfall dito po sa northern Palawan or after po ng pagtawid niya po dito sa may northern Palawan into a tropical storm. At inaasahan din natin peak ang kanyang category, severe tropical storm, paglabas na po niya ng ating Philippine Area of Responsibility or nandito po siya sa West Philippine Sea. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, matubig siya? Yes po, meron nakakaranas na rin po ng malaking bahagi po ng Visayas po ng malalakas po ng mga pag-ulan. So, at lalo na po hangin. Kombinasyon to ng hangin at saka ulan? Yes po, opo. Pero signal number 1 lang, ano? Yes po, opo. Kasi tropical depression po, pinakamataas po natin is signal number 1. At least walang storm surge, ano? Yes po, opo. Oo. Kaya lang, Talisay, Cebu. Ang dami pang nasa mga evacuation center dahil doon sa lindol, eh. Yes po, opo. Tsaka yung nagdumaan din po si Tino po. Nga pala, dumaan din si Tino dyan. Ano? Oo nga, pinalubog yung malaking bahagi ng Cebu. Yes po, yun po. Pero, ayun po, sa ngayon po, ang good news naman po kahit papano is tropical depression category lang naman po kahit papano, bawas-bawas din naman po. Hanggang anong oras ba ito sa Cebu? Posible po. Kasi ngayon po, bumabaybay na rin po ito. Papunta po sa, sa Negros Island region na po siya. Okay. Sa mga kasimanwa sa Negros, ha? Halong Kamudra. Oo, kasi dyan sila, sa kanila naman ang tumbok. So hanggang Thursday pa siya? Yes po, pero palabas na rin naman na po siya ng par po noon. Okay, sige. Ma'am Chanel, ingat din kayo, ha? Wala na naman kayong tulugan dyan. Yes po. Pahinga din pagka may time, ha? Thank you, Ma'am Chanel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede ho natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga kumadrona, ha? Ginagamit po ang family alcohol para po sa sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya rate, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports bar. Maganda umaga, Pilipinas!
Showbiz muna tayo. Si Derek Ramsey. Hindi na nga ba umaasang magkakayos pa sila ni Ellen Adarna? Yan pong ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami nakapapansin na hindi pinapatulan ni Derek Ramsey kung ano man yung mga nagiging pahayag o mga palabas o mga inilalabas nitong si Ellen Adarna na kasiraan ng naturang aktor. Well, para kay Derek, mananatiling tahimik siya. Hindi siya magsasalita. Pero parang ubus na ang pasensya ng naturang aktor. Kung dati-rati ay umaasa ang aktor na maayos ang lahat, posibleng magkabalikan, pero imposible na yata ngayon yon. Lalo pat kung ano-ano ang mga inilalabas nitong Ellen Adarna na kasiraan ni Derek Ramsey. Tulad sa dati, tahimik, pero hindi pa rin magsasalita si Derek dahil una, si Ellen ay ina ng kanyang anak at ayaw niyang masasaktan ang kanyang anak. Kaya ngayon, si Derek focus lang sa kanyang mga business. Nais ni Derek na bigyan atensyon yung mga proyekto na kailangan niya para sa kanyang pag-grow at para sa kanyang future, hindi para makipag-away kay Ellen Adarna. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Ipinatutupad na ang 24/7 operations para sa pag-release ng mga kargamento sa Pier Cargo Warehouse Facility sa Pasay City. Sa anunsyo ng Bureau of Customs na iya, layunin ng 24/7 na operasyon na matiyak ang tuloy-tuloy mas mabilis na pagpapalabas po ng mga kargo. Epektibo ang bagong schedule simula po noong November 20, 2025 para matiyak na episyente at tuloy-tuloy ang paglabas ng mga kargamento mula sa pasilidad. Ayon po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa pamamagitan nito inaasahang maiibsan ang pagkantala at mas mabilis na daloy ng mga produkto at mga materyales lalong-lalo na ngayon pong magpapasko. Pinapayuhan naman ang lahat ng mga kinaukulan na makipag-ugnayan sa Pier Cargo Warehouse Facility upang ischedule ang pagkuha ng kanilang mga cargo anumang oras sa araw man o gabi. Ayan ha. Again, congratulations kay Dr. Yeye Manawis dyan po sa NAIA BOC Pier Cargo. Maganda umaga, Pilipinas! Baka pabalik ko kayo ng Pilipinas, ha? Magpapasalubong kayo ng imported na tsokolate. Wag na ho yung imported. Ha? Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po yung local brand. Brand po yan ng mga magnaniyog ng ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng Cacao Galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya na ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi niya nga, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana po ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Bacoor at magandang umaga ho sa mga taga-Batangas. Kumusta na kayo mga taga-Batangas? Magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Justice Energito na Sandigan Bayan, busy kayo ha. At saka si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, Justice Raul Villanueva, si Chief Justice kasi sabi nila yung pagka malilimutin daw kuminsan tanda ng ikaw ay matalino. Ayan. Chief Justice Alexis Sundo, magandang umaga po sa inyo ha. Ayan. At saka mga justices natin dyan sa Cagayan de Oro, good morning. Ganyan din dyan ho sa Cebu ha. Magandang umaga po sa inyo at ingat ho kayo at may malakas ho bagyo. Papunta ho dyan sa, actually nandyan na ho ngayon sa may bagyo sa may Cebu ha.
Ambassador Harry Amping, good morning. Ha? At sa iba pang masukin natin dyan sa Mindoro, si Congressman Biong Garing, good morning po. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, o nga pala. Tataas ang di ba? Tataas ang singil ng gasolina. Ngayong araw na. Hindi, ang gasolina may rollback. Pero yung crudo may taas na dagdag kahapon kasi nasumpungan ko yung isang interview kay Congressman Leandro Lebiste. Ito pala hindi tumatanggap ng sweldo Hindi niya tinatanggap yung sweldo niya sa Kongreso. Sana all ng mga kongresista ganon. Total, dami niyo naman pera na Tapos sabi niya, pati yung MOOE, hindi ko na binibigay. Ayan, Kong, baka gusto niyo, lubos-lubusin niyo na. Total, malaki ng kinita ng inyong kumpanyang solar. Yung, wala namang solar naman yun. Init ang araw yun, sikat ng araw yun. Di ba? Init ang panahon na nagpapagana doon. Di wala naman kayong masyadong, recurring in cost dyan, di ba? Matagal na rin kayong nakarecover. Katunayan, ang yaman po ni Congressman Libiste, 54.8 billion. Laki na yan, Kong. Baka gusto nyo, kayo na rin magsulong, natanggalin na yung PIT-all, yung feed-in tariff. Diba? Yung feed-in tariff, yung sinisingil sa atin, mantakin ninyo from 11 kilowatt, naging 11 centavos per kilowatt hour, naging 20 centavos per kilowatt hour na ito ngayon. Sinisingil yan sa lahat ng mga gumagamit ng kuryente, kahit hindi kayo nakakonekta sa mga renewable source. Yun kasi dinisenyo ng batas para daw yung mga investor makabawi. Kaya walang lugi. Kaya gusto lahat mag-invest sa renewable energy. Walang lugi. Paano mo malulugi? Kumikita ka na doon sa konsumo, kuryenteng nakukonsumo na napoproduce ninyo. Ibinibigyan na yan sa mga nako-convert na yan sa konsumo ng household o ng end user, di ba? Pero bukod dyan, meron pa guaranteed income na tinatawag nga pong feed-in tariff. Kung gusto talaga ni Congressman Libiste na tulungan ng taong bayan, wag lang niya sweldo sa uliho ninyo. Itigil na natin yung pangungulekta ng feed-in tariff. Total, ang dami na investor dito sa Pilipinas para sa renewable energy. Ang dami na dyan. Maganda siguro, tigil na muna natin yung pangungulekta. Yan, sigurado makakatulong yan sa taong bayan. Diba? Hindi kayo makaakusahan yan ng pagpapapogi. Dahil kung gusto lang natin magpapogi, lubusin na natin. Tanggalin na natin, itigil na natin ang pangungulekta ng feed-in tariff. Kasi mantakin ninyo, kahit hindi kayo nakakonekta sa grid, matik yan. Sinisingil kayo, nagmabayad kayo ng feed-in tariff. Halimbawa, ako naman, nag-invest ako sa sarili kong solar system, sa solar power system sa aking bahay. Di ba? Tapos siyempre, yung excess na kuryente ko, pwede ko pa rin ibigay sa system. Although, malabo pa yan. Hindi kamukha sa ibang bansa na meron na malawakang implementasyon. Dito sa atin, wala pa So, effectively, kahit na nag-i-invest ka sa ganon, nagbabayad ka pa rin ng feed-in tariff. Maganda umaga, Pilipinas! Kasi nga, nasa batas yun. 20 minuto na makalipas ang 5:00 na umaga. Pilipinas! 23 na makalipas ang 5:00 na umaga. Mamalengke muna tayo. Nasa may Bonifacio Market pa rin sa Caloocan si Edwin Duque. RH23, Edwin, good morning. Ay, buntag, Kuya Angel. At nanatiling mababa yung presyo ng karne dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Pero itong presyo ng manok ay randam sa lahat ng palengke. Panibagong 10 piso, Kuya Angel, ang itinaas ng manok. Pero magatat mababa rin itong presyo. Nasa 210 ang presyo ng manok. Yung baboy, Kuya Angel, nanatiling 300 pesos. Ang pork chop, ang giniling, yan ay 300 pesos. At itong pataunahan at ulihan, mas bababa. Ito yung tag 280 pesos bawat kilo. At bababa rin yung presyo ng lempo dahil 360. Presyo ng balintawak, yung presyo nitong tindahan sa Bonifacio sa Caloocan. Yung kambing naman, may nanatiling 500 at 450 itong karne ng baka.
Good news naman itong bangus dahil mula sa dating 320, nasa 280 ang presyo ng bangus. Pero yung tilapia, ito yung mabibili pa rin ng 90, 110. Itong galing naman ng Bulacan. At ang pinakamatas ngayon ay 140 yung galing ng Batangas. Sa ibang presyo ng mga isda ay walang paggalaw. Pero itong presyo ng gulay ko Angel ay may mga tumaas pa. At meron namang bumaba dahil itong ampalaya. Ito yung bahagyang bumaba ngayon. Ang ampalaya mula sa 200, nasa 160 yung kilo. At itong kalabasa balik sa 50 pesos. Ang labanos ay natiling 100 at talong itong talong bumaba naman hanggang 140 mula sa dating 160. Meron ding 90 yung payat pero yung pinagtandaan na sa puno. Yung bilog 100 pesos yung talong. Ang iba pang presyo ay walang paggalaw. Habang yung mga prutas wala rin mga paggalaw. Pero yung bigas, meron ng 35, yung ating nakita kanina rito. At ang pinakamataas sa presyo ay 80, tulad ng dinurado, yung red rice, 60 pesos. Pero yung malagkit, meron 58, susundan ng 80, at ang pinakamataas na magandang klase na malagkit ngayon ay 100 pesos. Kapag gusto mo na bumili ng mga chinap-chap na gulay, ito ay medyo tumaas-taas. Tulad ng yung pampakbet, mula sa dating 60, abay 100 pesos ngayon bawat kilo. Yung pancapsoy na dating 50, ngayon ay 70 pesos bawat kilo. Ilan lang yung tumaas at tayo sa mga vendor, posibleng tataas pa, lalo na ngayon may mga badya na bagyo natin naranasan sa ating bansa. RS23, Edwin Duque nagulat sa Disa Resona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Umaga, Pilipinas. Pero alam nyo ba yung cucumber o yung pipino? Samahan nyo ng mint, ha? Hindi lang yan pampalamig. Maaari rin naman ito maging natural at epektibong solusyon para maalis ang labis na tubig sa katawan at mabawasan ang paglobo ng tiyan o bloating. Ayan, ha? Kaya doon sa mga tabat-ching-ching, ha? Tsaka laging nakabloat ang kanilang mga tiyan at sinasabing, hindi, dibdib yan, nagpapahinga lang, ha? Eto, magandang tulong. Cucumber with mint. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pag-inom pala ng tubig na hinalawan ng pipino at mint ay nakatutulong para maalis ng at least na 6 pounds ang timbang mula sa labis na tubig sa loob lamang ng 48 oras. Ang simpleng kombinasyon na ito ay nagpapababa sa pamamaga at nagpapaimpis pa ng ating tiyan ng mabilis. Ayan. Ang pipino na kilala sa mataas na content ito ng tubig at electrolytes ay sumusuporta sa hydration, habang binabawasan din naman ito ang water retention. Samantala, yung mint nagbibigay naman ng pampalamig na epekto, sumusuporta sa panunaw at posibleng nagpapalakas pa ng detoxifying na kakayahan ng natural na inumin na kombinasyon nga po ng cucumber o pipino at ng mint. Haluan nyo pa ng honey. Maganda umaga, Pilipinas. In-person, face-to-face classes hanggang senior high school suspendido sa Mandaluyong at Pasig. Detalye mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, nagkansila na ng physical o face-to-face na pasok sa eskwela. Pamalang lungsod ng Mandaluyong at Pasig dahil sa banta ng bagyong Verbena. Epektibo ito mula kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw ng Martes, Nobyembre 25. Dahilan naman ito yung at Pasig LGU, bunsod dyan ang nakataas na yellow rainfall warning sa Metro Manila. Ngayong alas 5 na umaga, inasahan ng malakas na ulan sa Kamaynilaan sa susunod na 3 oras. Kaya automatikong suspended ang face-to-face o in-person classes batay sa Mandaluyong City Ordinance number 1030 at Pasig Executive Order PCG-25 series of 2025. Inasahang magpapatupad ng alternative mode of learning gaya ng online o synchronous classes ang kinder to senior high schools sa mga nabanggit na syudad. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas. Captain Joey, 5:29 ang oras sa buong kapuluan. Oy, baka gusto nyo sumali ng pakantes, ha? Hindi yung pakantes natin, ha? Mamaya siguro. Magandang natin, pakantes natin yan, ha? Pero eto muna, ha? Kasi magkano na ngayon? 16,000. 15 kahapon, 16,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog.
Dalawang items ho yan inyong huhulaan habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, ha? Ito. Yung isang item na hinahanap ay gawa sa papel, yung pangalawang item ay gawa po sa metal. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, muntik-muntik ka na pong mapanalunan ang ating mahiwagang tunog. Ibig sabihin, may nakakakuha na ng item number 1 at item number 2, hindi nga lang parehong tao. Maganda umaga, Pilipinas! 5:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Umaga, Pilipinas! 5:36 ang oras sa buong kapuluan ay imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan ho dyan, hindi sa norte, kundi dyan po sa Hawaii, USA, sa Honolulu, Oxygen Marie. Teka muna, kasama na natin si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communication Technology. Sec, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Magandang umaga, boss. Opo, nung Friday, inulan tayo ng, ano tawag dito? Mga scammer, ano ha? Yung isang kaibigan ko, actually, kausap ko kahapon si Dr. Tesoro, ano, in-interview ko rin on air. Kachat ko yung walang hiyang, yung nanghack sa kanyang linya kasi, nangungutang ba naman sa akin gamit ang pangalan ni Dr. Tesoro? Nangungutang sa akin ng 13,000. Sabi ko, imposibleng mangutang to. So, binerify ko muna. Sabi niya, nahack nga siya. Ayun, sinakyan naman namin yung hacker. Sabi ko, saan mo ipapadala? Nagpadala ng numero. Sa anong pangalan? Tapos, kinulit pa ako. Sabi, hindi ko pa daw pinapadala. So, ibig sabihin, at saka hindi lang ako palang, hindi lang pala akong hinihingan itong lokon to, nagtagumpay naman siya. Nakadali siya ng 3,000 doon sa isang kaibigan ni Dr. Tesoro. So, Sek, akala ko bago magpasko, matitigil na itong mga katarantaduhan to. Ano talaga, ang pagdating ng Pasko, yan yung peak. Mga 60-70% ng mga scammers, ngayong Pasko tumitira. Yan na, malapit na yung, usually after Thanksgiving. After Thanksgiving, sunod-sunod na yan. Yun pala, Kong, padala mo sa akin yung numero, napadala mo na ba? Napadala mo sa akin, trace namin kaagad yung tao. Malu. Paki-forward mo nga kay Sec yung numero. Ayan, nakapost naman eh. Ayan ha. Pero actually, duda ako kung ito. Pero kasi bagay, kasi receiving end siya. So for sure kilala niya. Tsaka monitor niya eh. Oo. Ayan. So marami ito. Anong numero nga uli yung i-message namin, Sec? Yan. So, tama-tama, 1326 at dict.gov.ph. 1326. Ayan, ha? Lahat ng mga biktima nito. Dumadami na ngayon yan, Kong. Dumadami na yung... Pero ang kagandahan lang ngayon, pag nakuha namin yung numero, mabilis na kami with NTC, dire-diretso na sa telco. Masasabi na yung pangalan. At yun, pinapa-casing na namin kaagad yan. Okay. Dr. Tesoro, 1326, doon yun ipapadala yung lahat ng impormasyon, kasi kawawa yung mga sa kanya walang problema dahil hindi naman siyang nahingan. Yung mga kamag-anak nilang nahingan. Oo. Alam nyo, Kong, ano yan? Mga budel-budel yan. Ang dami nga eh. Yan, old, tawag yan eh. It's the old style in a new way. Di ba may kakatok sa bahay, sasabihin, kami po'y taga isang delivery service. Pwede po ba kukunin daw po namin yung mga TV, yung mga radyo. May mga nangyayari pong ganun. Tapos bigla na lang po niya, akala nila delivery service na kinukuha na yung mga kasangkapan. Ganyan na po yan. Hindi pa po tayo digital. May mga ganyan na po nagpapaggap. Ang hindi lang alam karamihan ngayon ng mga scammer, pag gumamit ka ng cellphone dahil sa SIM Registration Act, malalaman namin kung kanino yung SIM yung may-ari. Ito pa, reklamo din ng isang kababayan natin. Nilagay daw yung number niya sa TikTok shop. Ayun, binomba siya ng tawag.
Yun naman, privacy issue yan. Pagka may naglagay ng numero mo, ang tawag kasi natin yan, personally identifiable information. Pagka linagay ng ibang tao yan sa internet at naperwisyo ka, may karapatan ka naman na habulin kung sino man. Kung sino yung naglagay. Oo. Anong gagawin nila, Sek? Para din, ipadala din sa 1326. Ganun din po. Actually, may dalawa. Pwede nilang dalhin dun sa NPC website or sa amin kasi meron na kaming AI na sumusuyod ng 1326 Or i-screen cap nila yung pinost sa social media, screen capture. Tapos again, email nila sa 1326@dict.gov.ph. Oo. Sek, may pending bill ba tayo para mapatawan ng mas mabigat na parusa to yung mga hinayupak na to? Meron po. Meron yung amendment to the cybersecurity, yung anti-cybersecurity crime, at saka yung data privacy law. Pareho po. Hindi lang para higpitan yung or lakihan yung penalties. Meron din kaming amendments na pinopropose na kami sa DICT at saka NTC dapat mas matindi yung regulatory powers namin sa social media platform. Kasi ngayon ang nangyari. Pag pinost mo sa social media, kailangan kami makipag-ugnayan ngayon sa social media platform. Tapos maghihintay pa kami ng 24 hours. Sige, Sek. So ngayon gusto namin, mas mabilis. Mas mabilis dapat. Sek, pakitext sa amin yung sasama kami doon sa lobby. Di ba? Para may pasa agad dito yung ng mismo. Oo, para bilisan din ng ating mga mambabatas yung pagpapatibay niyan. Kasi perwisyo na talaga as in perwisyo na. Teka muna, yung sabi niyo migration natin to pag-aalis na yun ng G2 at saka ng G3, kumusta na po yun, Sek? Maayos naman. Yung 3G, awa ng Diyos, ubos na. Pag umikot kayo ngayon sa Metro Manila, dapat ang signal na makikita nyo, LTE. 4G, 5G. Yung tatlo lang na yun. Yung 2G naman, pinasimulan natin sa halls at saka sa mga restaurant, mga establishments. At sabi ng isang telco na lang ang medyo marami-rami. Pero nangangako sila before end of the year, mag-uubos na. Ang kagandahan ng Kong, nung in-announce natin yan, nung huwag na kayong gagamit ng 2G, 3G, bumagsak talaga yung incident ng IMSI catcher. Actually, binabantayan namin, wala na halos bumibili ng mga IMSI catcher doon sa mga social media platform. Kasi nabibili yan. Yung mga components. Ngayon wala na. Alam nila na patay na yung negosyo na yan. Wala na yan. Pero meron pa rin, may mga 2G pa rin na POS. Yung iba. Meron, pero malapit ng mawala yan. Kasi nakipag-ugnayan kami sa fintech at sa mga bangko. Alam niyo po, yung mga POS, in fairness to the telco, yung mga POS po kasi ang dapat mag-phase out niyan, yung mga bangko at saka mga fintechs din, at saka payment platform. Sila naman, nakikiko-operate na rin naman sila. So, iba na yung laban. Kita mo yan, tumatawag na yan. Medyo hindi IMSI catcher yan. Low-tech na ito na sila ng budel-budel na yung ginagawa nila ngayon. Low-tech. Mas madaling habulin tong mga walay nito. Anyway, teka muna, Sek. Madali yan kasi SIM registration lang yan. Nadagdagan ba pondo nyo for 2026? Kailangan nyo nadagdag na pondo. Oo. Hindi pa naman tapos yung budget. So yung net namin, siguro mga 18B. Yun yung net namin. Mas malaki na yan kaysa... halos pareho yan nung last year. Nung dumaan kami sa house, nagdagdag sila. Ayoko na sabihin muna kung ano yung eksaktong numero, baka mabawasan. At ngayon, sa Senate plenary namin, nagsabit na lang kami ng additional. Usually sa BICAM. Sa BICAM mapapay na yan. Ang kagandahan naman namin ngayon, pagka nadagdagan, thank you. Pag hindi naman, ay may mga pagtitipid kaming ginawa this year na pwede namin gamitin for next year. Pero ang importante dito, both houses, alam na nagkakasundo sila na kailangan talagang dagdagan nyo ng pondo para mas malabanan natin itong ganitong klase ng mga kalokohan. Cybersecurity. Isa yan sa sinasabi nila sa amin.
nung nakita nila yung budget namin sa cybersecurity, sabi nila, Sek, ang liit naman, ang konti, ang dami naming hihingin sa'yo na suporta. Oo. Di, nasa sa inyo na po yun. Oo, dapat lang. Oh. Teka muna, yun daw pong, may mga prepaid SIM pa bang hindi na-rehistro? Di ba dapat wala na-rehistro, nakakarehistro na lahat, di ba? Dapat, hindi pwede yan. Ang telco, kapag naglabas sila ng SIM, dapat registered yan. Kasama yan sa SIM registration app. Pag may SIM po na hindi registered, kolorum yan, hindi po pwede yan. Yung telco naman, nagre-report po sa NTC every month. Official report yon. Sa amin naman, sa DICT, kapag meron kaming irereklamo na telepono at tinignan namin yung SIM, nakikita naman namin registered sa may tao. Wala akong, kung may alam po ang publiko ng SIM na hindi pa nare-register, as usual, ibalita niyo po sa 1326. 1326. Ipopol namin yung telco na siguro nakaligtaan yan. Pero sa experience ko po, lahat po ng irereklamo sa amin, yun ang kagandahan ng SIM registration. May tao na nasa likod ng SIM na yun. Okay. Anyway, Sek, maraming salamat for joining us. At para ho doon sa mga kababayan natin, wag ho kayong maging passive na passive receiver lang ng mga maring impormasyon. Kinakailangan maging active din ho. Kasi hindi matitigil itong ganitong klase ng mga kalokohan kung parang tayo ay mananahimik, di ba? Para natin kinukonsente. Pagka nakatanggap po kayo ng mga ganyang klaseng impormasyon, ipadala ho ninyo sa 1326, DICT.gov.ph. DICT.gov.ph. Ayan, okay. Basta ang tandaan ho ninyo, madali naman, 1326. Ayan, ha? Hindi ho yan ang taon ng kapanganakan ni Secretary Aguna. Bata pa ho ito. Sek, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Anytime ko. Apo, magandang umaga. Good morning. Si Secretary Henry Aguna ng DICT. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 na umaga, nananakit na ba yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-8 sa umaga. Doon sa mga nag-gym ha. Jerry Baha, makinig ka. Alam ko nag-gym ka lagi. May pag-aaral po na yung mga equipment pala sa mga gym. Nagtatagline ng 362 times na mas maraming bakterya kaysa sa upuan sa kabeta. Ayon po sa survey ng P-Rated, sa 27 gym machines, nakitaan po na lahat ng mga ito merong over 1 million germs per square inch. Yung mga stationary bike nearly 400 times dirtier than cafeteria tray. Yung treadmill naman mas matindi pa daw kaysa sa bathroom faucet. At saka yung mga weights, lalong-lalo na yung crown nito ay matindi din po ang contamination. Kaya bago gumamit po ng mga gamit ho sa mga gym, o hindi, magbaon na lang ho kayo. O hindi, kung wala na talagang sa bahay na kayo mag-gym, Kung walang pang gym, mag-jogging libre. Pamunuan ng Quiapo Church nagsagawa ng walkthrough kasama ang lokal na pamahalaan ng Maynila para mga opisyal ng MPD. Total na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Magsasagawa ng walkthrough ang pamunuan ng Basilica Minor at Pabalsang Dambanan ni Jesus Nazareno o Quiapo Church kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila at mga opisyal ng Manila Police District upang tiyakin ang kahandaan para sa gaganaping transaksyon bilang bahagi ng pista ng Jesus Nazareno sa darating na January 9, 2026. Mula dito sa Quirino Grandstand, isimula ng grupo ang paglalakad na dadaanan sa kaparehong ruta ng transaksyon noong nakalipas na taon hanggang sa Quiapo Church
isa sa pangunahing layunin ng walkthrough ay matiyak na maayos at walang problema ang daraanan ng posisyon para sa kaligtasan ng milyong-milyong deboto na inaasang dadalo. Ayon sa MPD, ngayon pa lamang iniyanan nilang lahat ng kinakailangang hakbang bukod pa sa maigpit na seguridad na kanilang ilalatag sa araw ng translasyon. Kabilang sa mga dapat ayusin ng mga drainage, mga lubak na kalsada, nakalaylay na kable, mga punding ilaw sa poste at iba pang maaaring maging sagabal sa daraanan ng translasyon. Inaasahan naman ng Quiapo Church at mga otoridad na milyong-milyong deboto ang nakikibahagi sa pista ng Jesus Nazareno sa 2026. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS. Yes, para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, hindi ka pala bibili na ikaw talaga Mayor Boy, hindi ka pala bibili ng parol para dyan sa Maynila. Baka nagtitipid. Nagtitipid? Hindi, pero malaki pala, 18 million din pala, para lang lagyan ng parol. Ang buong Maynila. Nanginayang si Yorme, pero magkakaroon pa rin niya kahit paano. Nanginayang kasi si Yorme, kasi marami pang dapat na mabigyan ng mga kamukha nung sa solo parents sa PWD na yung mga kanilang mga alawan. Prioritize yun. Kuya Angel, naibigay niya yung sa police, sa fiscal, judges, sa mga tauhan ng BJMP sa Maynila. Ayun. Hindi daw, ex-deal na lang, lagyan ng logo ng sponsor. Pwede rin, di ba? Kasi marami namang sponsor ng Maynila eh. Kaya nga. Noong nakaraan balagay ko. Pwede yun. Pwede yun. Suggest mo kay Yorme at saka kay Boss Cesar, di ba? Oo. At baka mamaya mga ilang araw lang bago mag-December siguro baka malagyan. Oo. Kung gusto mo ng tutulong sa marketing, nandito si Kises, sabi niya. Magaling yan. Thank you, boy. Thank you. Maraming salamat. Kaya nga, Angel. Bibisita naman sa Turkey at Lebanon si Pope Leo XIV. Target na puntahan ng Santo Papa ang Turkey mula Nobyembre 27 hanggang 30. At sa Lebanon naman mula November 30 hanggang December 2. Ito isa sa mga pangunahing dahilan ng paglalakbay ng Santo Papa, ang 1,700 anniversary ng Council of Nicaea, kung saan sinulat ang creed o sumasampalataya na pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ayan, So pupunta si Pope Leo XIV sa Turkey at Lebanon. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Chairman Roland Paulino. Chairman Roland, maligayang kaarawan po. Actually, kahapon po ito. Si Director Roland Paulino ng BCDA. Mga posibleng tumulong naman kay DPWH Engineer Abagon para magtago. Iniimbestigahan na rin ng NBI. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation ang mga taong posibleng tumulong o nagkanlong sa naaresto na si DPWH Engineer Dennis Telo Abagon. Ayon kay NBI o si Director Lito Magno, tutukuyin nila ang maaaring pananagutan ng mga ito. Matatanda ang dalawa rin ang inaresto dahil sa obstruction of justice ng tulbihan ng warrant si Abagon sa isang bahay sa Quezon City na pagmamay-ari di umano ng isang vice mayor sa Oriental Mindoro. Kasabay nito nanawagan si Magno sa iba pang sabit sa flood control anomaly na sumuko na sa mga otoridad. Umapila rin siya sa ating mga kababayan na huwag tulungan at huwag ikanlong ang mga individual na hinahanap ng batas. Muling pinagtibay ng NBI ang kanilang commitment na panagutin ang lahat ng nangulimbak sa pera ng taong bayan, salig daw sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Mga sangkot sa flood control project na subject ng warrant of arrest, binigyan pa ng ultimatum hanggang Huwebes na sumuko na kayo. Detalye mo na kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Si Angel, mayroon na lamang hanggang araw ng Huwebes para subukong iba pang mga akusado sa 289 million pesos flood control scam sa Oriental Mindoro. Ito ang babalang inihayag ng Interior Local Government Secretary Jandu Trimulya.
punta mga ito sa mga otoridad, babala ng kalihim. Kung hindi pa rin susuko ng mga iba pang akusado, sila'y hahanapin at tutugisin ng gobyerno saan man sila naroroon. Sa ngayon ay 8 na ang sumuko na aresto pero nananatiling at large. Si dating Bicol Party List Congressman Zaldi po, 3 ang nasa Amerika at 1 ang nasa Qatar. Sa mga nasa ibang bansa, bayan ni Congressman ko ay maring magtungo na sa mga bahan at sila nang bahala para may balik ang mga ikuting bansa. Payo ni Rimulya sa pamilya ng mga nakakigiala sa mga akusado, kung mahal ninyo ang inyong kung mahal ninyo sila at ayaw na mapahamak, ay mabuting ibigay na lang sila sa mga law enforcement agency ng Pilipinas. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Aprobado na ng Senado ang 1 bilyong pisong hirit para sa pondo ng Department of Tourism sa kanilang branding at marketing program sa susunod na taon. Kaya tayo, every administration alam palit ng branding. Kapag dinig ng plenaryo ng Senado, umani ng suporta mula sa mga senador ang panukalang dagdag budget ng ahensya. Orihinal na kalahating milyong piso para sa nasabing programa, gawin daw po itong 1 bilyon. Tiwala si Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito. Nasa pamamagitan nito, mas umihikayat ng DOT ang mga turista na bisitahin ang bansa. Sa gitna ng kanya'y bad news na nakakarating sa international community tungkol sa Pilipinas. Git ni Ejercito, maganda naman talaga ang Pilipinas, kulang lamang ng promosyon. So dapat 1 bilyon, 1 billion talaga ang Alam mo ninyo, pagandahin yung airport na magiging attractive ho yan. Tsaka pababain ho natin ang kriminalidad. Di ba? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Bukas ng pag-usapan natin yan, kulang tayo ng oras. Pero total, nandyan yung branding. Pa-contest kaya tayo. Anong gusto nyong branding? Anong magandang logo o branding para sa Pilipinas? Di ba? Para mas maging kaaya-aya sa mga negosyante. Paano po, susunod ng 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmona sa giwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ito po yung ating magtanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ito po yung ating quote of the day ngayong araw nito mula po kay Bill Hicks. Isa pong artist dyan po sa US. Ang sabi niya, the problem isn't the lack of money, food, water, or land. The problem is that you've given control of these things to a group of greedy psychopaths who care more about maintaining their power than helping mankind. Gandang logo ba yan? Maganda umaga, Pilipinas! Logo. Slogan pala, slogan. Ayan ha. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, oras sa buong kapuluan. ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by AC.